So our message this morning is all about the power of vision. Let's read it together. Together. Genesis 13 verse 10 to 17. Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan towards Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Verse 11, so Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out towards the east. The two men parted company. Verse 12, Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Verse 13, now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. The Lord said to Abraham in verse 14, Lot had parted from him. Look around from where you are, to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Verse 16, I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Verse 17, go and walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Amen. Brothers and sisters, God has blessed His word. Let's all sit down. Amen. O yan. Okay, pare. Thank you. All right. So, number one, sight can lead you to destruction. Amen? Sight can lead you to destruction. Excuse me. Amen? But vision will lead you to your destiny. Amen? Kasi mga kapatid, ganito yan. We can be in the same scenario, but we see and understand and experience it differently. Sa totoo lang. Tama? Kung papansinin nyo mga kapatid, araw-araw, itong mundong ito, kung anong ino-offer ng mundo, naka-offer sa lahat yan. Minsan kasi mga kapatid, sa buhay natin, medyo assuming tayo. Amen? Assuming by comparing. Sometimes you compare your situation that the experience of your neighbor is different from your experience. Mayaman kasi yan eh. Di ba? Buti pa siya. Gaganyan. Ang napansin ko kapatid, alam mo, kung sumisikat ang araw sa'yo, sumisikat din po yung araw sa akin. Dadaan yung ulan sa'yo, umuulan din po sa amin. Diba? Hindi naman kami mga pastor, kapag lumakad kami sa ulan, hindi naman kami iniiwasan ng mga raindrops. Diba? Pumapatak din sa amin yan. Nagugutom ka, nagugutom din po ako. Nahirapan ka, nahirapan din po ako. Nagkakasakit po kayo? Congratulations, kami din po. Amen? The same problems that go over all is also experienced by us. Amen? Tingnan mo. Parang sa opisina nyo, parehas lang yung aircon, parehas yung opisina, parehas lang ang boss. Pero iba-iba ang sitwasyon, depende sa tao. May taong masayahin pumasok, may taong busit, buong week. Pero parehas lang yung opisina, parehas lang yung computer, parehas lang yung kuryente, parehas lang ang buga ng aircon, parehas lang yung oxygen sa lugar na yon. Sa mga estudyante, ganun din. Papasok ka sa parehas sa school, sa parehas sa gate, makikita mo yung parehas sa security guard, parehas lang ang teacher, pero bakit may nagsasucceed? Bakit merong hindi? Same din po. Si Lot tsaka si Abraham, nasa parehas sa sitwasyon, pero magkaiba ng direksyon at magkaiba ng resulta ang kanilang naranasan sa kanilang buhay. Ganon din po yan. Continuous pa rin po yan hanggang ngayon, mga kapatid. Bakit? In Galatians 5,
19 to 20, mababasa po natin dyan that one of the acts of the flesh is selfish ambition. Amen? Selfish ambition. And then in Galatians 5 verse 23, one of the fruits of the Spirit is self-control. Mga kapatid, why are we discussing this? Because sometimes, mga kapatid, amen, our mind has a great influence over our life. It has a great influence on setting us in directions. Amen? Napaka-importante niyan. Kaya nga sabi ko po, mga kapatid, sight can lead you to distraction because our sight usually, alam mo yun, hinahatak tayo sa isang direksyon na minsan, ito ang plano ng Diyos, hinahatak ka ng puso mo sa ibang direksyon. And we tend to make an effort to exhaust our strength. Lalagay natin yung lakas natin. Dati, ito yung paniniwala mo kay Lord, pero ito yung plano mo. Humihiwalay. Amen? Sabi ko nga kanina, minsan kasi nilalagay natin si Lord sa plano natin, pero hindi natin nilalagay ang buhay natin sa plano ng Diyos. Magkaiba yun. Diba? Hindi, gusto natin si Lord na mag-synchronize sa buhay natin, pero tayo, never tayo mag-a-adjust sa plano ng Diyos. Gusto natin kasi si Lord mag-obey sa atin. Parang ikaw ay may remote control, Lord, pak. Di ba? Sabi ko nga kagabi, may dumalaw na yung couple. Alam mo ang problema sa mundo? Ginagawa kasi nating boy natin si Lord eh. Di ba? Lord, pagaling mo nga ako. Lord, pakay ganito. Lord, pakay ganyan. Lord, pakilaba nga yan. Lord, pakiwalis nga yan. Lord, pakitapon nga yung basura. Lord, pakiayos nga yung ano. Lord, pakiano. Lord, pakiano. Eh, ikaw, anong gagawin mo? Kukuha ka lang ng ano, ang gusto mo lang sa buhay mo, uupo ka lang at manguutos ka. Lord, ayusin mo yung buhay ko. Lord, pagpalain mo ako. May hawak ka ng remote control. Yan ang problema. Tapos kapag hindi nangyari, hindi totoo si Lord. Oh, wow. Galing, no? Napakagaling. Diba? Hindi ka kumuha ng Savior, kumuha ka ng boy sa buhay mo. Sabi ko nga sa maraming tao, alam mo mga kapatid, minsan hindi si Lord ang kailangan nila genie. Diba? I wish, ganito, opo, masusunod kamahalan. Ganun ang gusto natin sa buhay eh. Pero tayo, lahat ng, si Lord, willing naman niya ibigay lahat eh. Mahal ka niya. Amen? God has many wonderful and beautiful plans for you. Amen? God is not making plans for you. It's already done. Amen? Hindi ka pa pinapanganak, nakahanda na ang tagumpay para sa iyo. Nakahanda na ang mga plano ng Diyos para sa iyo. Jeremiah 1, sabi niya, before you were formed in the womb, I knew you. Sa Psalms, sabi niya, because you have seen my unformed body. Amen? Sabi niya sa Jeremiah 29:11, sabi niya, I know the plans that I have for you. Eh Lord, ba't nagkakandalet-silet ang buhay mo? Bakit ano nangyari sa buhay ko, Lord? Bakit nangyari to? Bakit mo hinayaan na mangyari? Hindi ko hinayaan yan. Pinili mo yan. Amen? Wala sa plano ko yan. Plano mo yan. Alam mo, palagi ko sinasabi sa mga tao, kapag nagpaplano ka, isama mo si Lord. May pag-meeting ka sa Kanya, Lord, ito yung balak ko. Tama po ba? Hindi. Kapag sinabi nila na hindi, huwag kang mayabang. Hindi, ito yung gusto ko eh. In Jesus' name, tatamnan ko to. Pinagtatides ko to. Hindi nga para sa iyo eh. Ba't mo pipilitin si Lord sa ano? Sino bang ano? His will be done or your will be done? Sometimes we're forcing God's hand to move in your wants. And it falls into selfish ambition, mga kapatid. Sabi niya, no, Josh, the acts of the flesh is selfish ambition. God does not move in your ambition. Amen? You do not conform to the pattern of this world, but by the renewing of your mind, be transformed.
Amen? You let go of your plans. Amen? In order for His plans to manifest. Magkaiba po yun, mga kapatid. Amen? Kaya nga ang salita ng Diyos, the Word of God gives us insight and understanding, allowing us to control our urges, feelings, and impulses. Why? Because God's guidance gives us a better view and understanding of our life. Vision helps us choose and decide more efficiently. Amen? Sa buhay kasi, mga kapatid, hindi ka dapat surviving. Dapat sa paggabay ng Diyos sa buhay mo, you move from infancy into maturity. Amen? Lahat naman tayo, be patient with yourself. We all start in infancy. But through the fathering of God, through the guidance of God, we grow into maturity, making us more efficient and effective in life. And some, mga kapatid, what I have observed, you may be 13, 15, 20 years. Matagal na akong Kristiyano. Ganun. Ako kasi, tinitignan ko ang tao, wala sa salita eh. Tinitignan ko palagi, ang pinaka-convincing sa akin, dahil galing ako sa labas, hindi ako nako-convince sa mga galing mag-speak. Tinitignan ko buhay. Kasi yun ang turo ng Diyos. Sabi niya, Josh, by their fruits you will know them. Amen? Ang ebidensya wala sa galing. Ang ebidensya nasa buhay. Amen? You know the person is true. Sabi nga ni Bishop, tignan mo kung nako-convince yung misis niyan. Di ba? Huwag kayong makinig sa akin. Tignan nyo si Badet. Kung medyo pumapalpak ako at pumapangit ang misis ko, huwag na kayong makinig sa akin. Tignan nyo si Henrik. Tignan nyo si Joseph. Tanongin nyo si Bishop kung kumusta ako bilang anak. Di ba? Amen? Maganda man si Dali, pero akong pinaka-sweet. Yun lang yun. Tama yun. Hindi lang, di ba? Akong baby son nila eh. Babasa kasi ako ng Bible eh. Dapat ganun. Dahil kapag sumusunod ka dito, napansin ko, mga kapatid, nagsishift ang buhay mo palabas sa mundo, papasok sa plano ng Diyos. Amen? Yung mga bagay na hindi mo mabago, nababago ng Diyos. Natuturuan mo. Amen? Sa totoo lang ako, sabi ko nga sa mga tao, bagong taon, magbagong buhay. Alam mo bakit wala nagbabago? Kasi ang tao, hindi niya kayang baguhin sarili niya. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo talaga mababago sarili mo. Kada sabi mong magbabago na ako, buladas lang yun. Di ba? Ilan ang declarations mo every year kapag mag-umpisa ang taon na hindi nangyayari? Ang nangyayari, yung sinabi mo last year, nauulit lang this year. Hindi ka ba nagsasawa? Amen? Tagal mo ng Kristiyano, tapos sisihin mo pa, hindi magaling yung mga pastor dun. Hey, wala man nangyari sa akin sa TFBC. Walang nangyari sa iyo. Yun lang yun. Amen? Pinili mo. Amen? Ayaw mo magbago ng isip mo. Oo, nagbabasa ka ng Bible pero hindi ka nag-o-obey. Hindi. Ito yung, mangyayari sa ating kapatid. Amen? Yan ang natutuhan ko eh. Lord, dabi ko ngayon. Well, Josh, you have to let go of your pride. You have to be submissive. Hindi. Paano ako magiging submissive? Napaka-dominant ko. Ang yabang-yabang ko. Ayoko nakikinig, ayoko nagpapakorek. Alam ni Bishop yan. But those are the things I have to let go. Amen? Because by God's guidance, the more na lumalim ako dito, the more that I see that I have to become less. I must decrease and God must increase in my life. Amen? And by doing so, nagkakaroon ng efficiency at effectiveness ang buhay ko. Amen? Colossians 3 verse 2, sabi niya, set your mind on things above. Mga kapatid, may tanong ako. Kumusta ang setting ng utak mo? Alam mo yung phone natin, may setting yan. Depende sa trip mo. Di ba? Kung gusto mo dark mode, light mode. Kung gusto mong mag-wifi siya, o hindi. Kung gusto mong mag-alarm siya ng 5:30, o hindi. Isa-set mo yung wallpaper, depende sa mood mo yan.
Font size, malaki, maliit. Nasa yan. Diba? Bright ba siya? O hindi. Kung ang phone mo, nasa-set mo, according dun sa trip mo, alam mo, pati yung utak mo, nasa-set yan. Amen? Ano yung setting ng mundo? Ang tanong, teka lang, ito pala, sino nagse-set sa buhay mo? Amen? Yung settings ba, ikaw, o may gumagalaw na iba? Kaya pala, merong word na buset. Di ba? Kasi yung kabusitan, hindi galing kay Lord yan eh. Amen? Sa tingin mo, meron bang nilalagay na setting si Lord sa'yo? Amen? Joshua Paul, 5 a.m., magiging sad ka. Joshua, 7 a.m., magiging talunan ka. Di ba? Di ganun mga kapatid. Nung binabasa ko ang plano ng Diyos, as long as you abide in Him, and His words abide in me, my life becomes powerful. It becomes different. Amen? Mga kapatid, ganito yan Gigising ka pa rin sa problema. Gigising ka pa rin sa mundo na mainit. Pilipinas talaga yan. Mga kapatid, nasa equator tayo. Ganun talaga. Amen? Yun nga lang, dahil sa pag-iiba ng pag-iisip natin, mag-iiba na yung karanasan natin. Mga kapatid, alam niyo bakit? Kasi sight fools our senses. But vision helps our decisions. Sight fools our senses. Sabi ko kaninang first service, mamaya, patapos ito, punta po kayo sa bangko nyo o kaya sa ATM nyo. Mag-withdraw kayo, sabihin mo na 10,000 o 20,000. Tapos, pumunta ka sa SM with the intention not to spend it. Lakad kayo sa paborito niyong butik punta kayo sa Crocs. Huwag yung gagastusin yung 20,000 nyo. O 10,000. Pumunta ka sa SM, magdala ka ng 20,000. Huwag mong gagastusin Ang hirap, di ba? Because sight fools our senses. Minsan, pang matrikula mo yan, kaso, G-Shock. Bagay sa akin to Amen? Pambayad mo ng bills, pambayad mo ng ganito. Utang na loob. Paano ko nalaman yan? Mga kapatid ko dati, pumunta din ako sa sabong Minsan kasi pangangailangan naman ng pamilya, napansin ko, di naman ako sumasabong. Sinasamahan ko lang mga tropa ko nagsasabong. Kaso napansin ko, isang buong Coliseum ng mga tatay na dapat ang perang inuuwi nila na para sa pamilya, napupunta sa tinola. Ang matindi ba dyan, kapag nanalo, hindi naman inuuwi sa pamilya ang pera Di ba? Dederecho mag-red doors, dederecho magbabae. Alam ko to, hindi ko sinasabi to based on my, pupunta ako dyan. Marami na ako sinama na mga boss ko dati. Huwag na natin pag-usapan yon. My past is past. Pupunta na rin ako sa Madyungan. Nakakapagtaka di naman ako sumusugal. Tinitignan ko, nakaka-amaze lang. Kaya nilang mapuyat ng 3 araw. Kaya nilang mapuyat doon. Sabi ko, utang na loob itong mga to, kung mag-e-effort naman pala, pwede naman pala. Sabi ko, excuse lang yung katamaran, excuse lang yung kahirapan ng buhay. Ina-apply lang nila yung hirap nila doon. Di ba? Kung nagsawa mag-jong, tatayo. Kukuha na sigarilyo dito. Dadaan sa lotohan, tataya. Di ba? Pagkatapos tumaya sa lotohan, pauwi siya, nadaanan niya yung nag-uweteng. Anong numero ngayon? 3.25. 5 piso sa Alam mo, mas marami napunta sa manok, sa madyong, sa lotohan, pag-abot sa anak niya, hihingi ng baon yan. Tang, punta ako eskwela, ala akong pera. Ano ganyan? Well, priorities tol. Kaya ang dami kong mga tropa, galit na galit sa mga tatay nila. Bakit? Puro reklamo pagdating sa kanila, pero pagdating sa kanila, walang oras. Sa Madyong meron. Sa Pusoy, sa Tongits. Di ba? Kayang mapuyat sa barkada.
hindi kayang magtiyaga para sa pamilya. I know this, man. Kasi karamihan ng mga naging barkada ko, produkto sila ng ganun. Shot kami, puro hugot lang sa mga tatay at sa mga nanay. Diba? Kasi ang airpods mo pare, nasa abroad. Oh, buti ko ba nasa abroad? Di ko naman hiningi na nag-abroad siya. Sabi ko, ganun. Diba? Sight fools our senses. It's deceiving, mga kapatid. It's deception. We must be careful as Christians that we move in where God wants us to move, not where our feelings bring us. Amen? Because our feelings is deceiving. Amen? Sabi ko nga dito, ang note to self ko po ito mga to, selection is electing results in our lives. Choices have results. And it places us in a timeline of experience. Based on my experience, nung choice ko, nung sinelect ko ang kasalanan, ito yung option sa buhay ko, inelect ko pala ang sarili ko na malak dun sa timeline na yon. Di ko maintindihan, Pastor Josh. Parang ganito. Nung eleksyon, may binoto ka. Ang tanong, bumoto ka ba sa tama o bumoto ka dun sa kakilala mo? Ninong kaya kasi Diba? Barkada kaya kasi yan, mayapya. Tapos, ang napansin ko sa Pilipino, choice sila, nirereklamo nila. Hindi mo ba alam, pag mayroon kang binoto sa buhay mo, malalak ka sa timeline na yan, 3 taon, pagtsatsagaan mo yan. 3 taon. 3 years. You elected somebody to have power over your life. So as choices. When it's your choice to do something, congratulations. You elected something to have power over your life. And you become locked in a timeline to be responsible for your decisions. Hindi mo maalis yan. Tulad na sabi ko na last preaching ko, hindi si Lord na nagbibigay ng diabetes. Ikaw. Hindi si Lord na may kasalanan, ba't may sakit ka sa puso? Hindi rin kasalanan ng baboy. Hindi kinakatay ng baboy ang sarili niya. Yung liempo din, hindi niya niluluto sarili niya. Ikaw ang sumusubo sa kanya. Tama? Everything is about choices. Amen? Everything is about selecting. Kaya nga salita ng Diyos, natutulungan tayo sa decision making natin mga kapatid. And vision shows us what's true and what's false. Ang problema minsan kapag kahit alam nating false, pinipili pa rin natin. Amen? Ito yung tama para sa akin. Ito. Ito kasing gusto ko mga kapatid, dun tayo, yun ang tricky part. Paano natin babaklasin yung gusto natin? Amen? Paano kikilos si Lord? Gusto natin kumilos si Lord, pero ayaw natin bitawan yung gusto natin. Ay, hirap yun. Amen? Napakahirap yun. Napaka-importante na magkaroon tayo ng kapangyarihan. We ask God for revelation, mga kapatid. Amen? By sight, we see what we want. Ito yung nakikita natin. Gusto ko to. Parang nga sinabi ko kanina, pag pumunta ka sa Toyota, iikot-ikot ka Ganda para sa akin to. Ito yung gusto ko. Bagay na bagay sa akin to. Wala pa naman talaga sa kakayahan mo. Hindi pa timing. Hindi pa season. Pero minsan pinipilit natin Di ba? Ikot-ikutan mo pa talaga Bagay na bagay sa akin to. Nag-commit ka. Nahirapan ka. Natambakan ka ng unang utang. Tapos iiyak mo kay Lord. Lord, ba't naman nahihirapan ako? Nagtatides ako, nag-church ako. Mga kapatid, hindi involved si Lord dun sa paghihirap mo. Diba? That's the problem. Like I said earlier, self-control, the fruits of the Spirit. Kailangan mga kapatid na nagagabayan tayo ng Diyos sa mga urges tsaka impulses natin. Kasi minsan, hindi naman plano ng Diyos na ngayon na, kaso impulsive tayo,
and we rush into decisions. We rush into a situation that we are not prepared to be in. Sabi ko nga earlier, minsan hindi naman sa ayaw bigay ng Diyos. Hindi ka pa prepared. God is more than willing, hindi madamot si Lord. Kailangan niyong ma-realize yun. Kung ang anak niya, hindi niya pinagdamot at binigay niya pa para sa mga kasalanan natin, anong ipagdadamot ni Lord para sa iyo? Minsan wala namang kay Lord yun, nasa preparedness natin yun. It's either it's not for you or you're unprepared or it's not your season yet. We cannot force things to happen. And if we do, you must be prepared to accept the results. Amen? Because you have forced things to happen. Amen? Napaka-importante. Vision shows us who we are. We learn about itself. Yung vision, hindi mo nakikita yung mali ng iba. Makikita mo muna yung una mong mali. Papakita niya kung anong kondisyon mo ngayon. Amen? What we need, where we should be going, who should we depend on. Vision helps us realize what is essential and beneficial to us. Ano ang kailangan? Ano yung beneficial sa atin? Amen? Parang tayo, di ba? Kailangan yung kumain ng ampalaya. Ayaw mo. Pero pinagpe-pray mo na mawala yung high BP mo. Ayaw mo naman ng gulay. Anong mangyayari? Di ba? May gamot naman. Meron ako narinig dati, ganun eh. Sabi niya, ay, kahit ako kumain ako ng maraming crispy pata, may gamot naman. Mga kapatid, di ba? Sabi nga ni Bishop, di ba? Ba't ka pa ma-maintain? Maintain a good lifestyle so that hindi ka mapupunta sa maintenance. Amen? Number 2, seeing can be deceiving, but vision leads to revelation. Amen? Sabi ko nga, sight is deception, mga kapatid. Sometimes kasi we are drawn to what we want. Amen? Minsan kasi ang masarap na binibigay ng mundong ito, paing lang naman. Tulad ng na-observe ko sa pangingisda, when you're fishing, you need a fishing rod, you need a line, you need a hook, then you need a bait. And something what we have, in order to catch the fish, you know what the fish wants. Amen? Lalagay ka ng butiki, di naman kinakain ng isda yun. Yung arwana, pwede pa. Kailangan mong alamin kung ano yung kinakain niya para makuha mo kung yung gusto mong ulihin. Amen? And usually, bait is something tempting that the fish cannot resist. Minsan, ganun din ang binibigay sa atin ng mundo eh. Amen? Tingnan nyo, nung tinempt si Jesus, meron bang binate ba siya ng demonyo ng pangit na bagay? Everything irresistible was offered to him. Amen? Ang akala kasi natin, maiwasan na natin ng demonyo. Amen? Kunyari si Dave, naglalakad, biglang lalabas ng demonyo, bubukas ang lupa, di ba? Umaapoy, tapos lalabas siya, Dave, kainin mo to. Eh di malamang, iiwasan mo siya, di ba? Sino ba naman? Tatanggapin mo yon? Di ba? Sungay-sungay, mukhang kambing, ganun. Tapos mukhang may pakpak ng dragon. Hindi ganun, tol. Lalapit sa iyo ang demonyo in the most perfect, pleasing, and most beautiful of forms. Di ba? Because if he comes to you with your desire, then you get what you want. This is what I want. This is what you want. Ganun yung anak ko eh. Kapag dinala mo sa Toy Kingdom, Daddy, I want. Daddy, I want. No, anak. That is not what you need. No, I want. Gagalit eh. Pero alam mo, gusto mo naman ibili, hindi naman niya kailangan. Meron ka pa nga sa bahay, sisirain mo lang. Minsan ganun din si Lord eh. Amen? Ginagabayan tayo na nun, hindi mo kailangan yan, Josh. Amen? Eh Lord, I want eh. Amen? Ibigay mo sa akin to, magsisilbi ako sa iyo. Di ba? Lord, pag ginano mo ako na ganito, magtatapat ako sa iyo. Bakit? Kailangan mo ng reason para magtapat? Hindi ba sapat? Lahat-lahat ng ginawa niya para sa iyo?
Yun lang, gumising ka ngayong umagang to. Amen? Maraming gumising, maraming hindi. Nagpasalamat ka na ba na gumising ka ngayong araw na to? Amen? I'm a nurse by profession. And every second a person is born. And every second a person dies. Have you ever thanked God that you're still here right now? Amen? Kasi ang gusto mong pasalamatan niya, ibibigay niya. Hindi mo nakikita yung mga small tidbits of love na pinoportion niya sa atin. Amen? Revelation reinforces our faith. It gives courage and confidence to trust God and to strongly depend on Him, mga kapatid. Amen? Kaya kung walang revelation, mga kapatid, magsasawa ka lang mag-church. Magsasawa ka lang bilang Kristiyano. Kaya maraming mga Kristiyano na burnout because there's no revelation. What they have is routine. What they have is obligation. But if you have revelation from God, if God opens your eyes, you don't need to be invited. You don't need to be reminded. You simply go because you have reached maturity and understanding that no matter what struggles and battles that you have faced this week, itinawid ka ng Diyos. Amen? Sabi ko nga earlier, alam mo mga kapatid, gusto kang itawid ng Diyos. Kung pipiliin mo ang Diyos. Psalms 23 says that though you walk to the valley of the shadow of death, you are with me. And He wants to be with you. And He wants you to make it through. But it is your option. By your selection, if you will elect God as Lord and Savior of your life. Binigay ko na kaya ang buhay ko kay Lord, Pastor Josh. 1985 pa. O sige, simula noong 1985, is God in control or are you in control? I wonder I observe. Why are a lot of churches struggling? Why are pastors struggling? Is there a problem with their calling? No. He who called us is faithful. Yun ang sinabi ng word niya. If we only listen, if we only obey, if we only open our eyes and we saw, amen? Mga kapatid, sin blinds us through deception of perception. Life without revelation is desolation. You may be a Christian for so long and you will struggle. Because what you have is a claim, not a life. But God came that you will have life and have it more abundantly. Amen? I don't want you to be a titled Christian, Joshua. I want you to become a living Christian. Amen? Because my word is alive and active. Amen? It brings life to the dead. Amen? It gives hope to the hopeless. And something will be triggered and changed in your life once my word comes alive in your life. Amen? It's like living waters, mga kapatid. Ganon ka-powerful ang revelation. Before you don't see, di ba? Before you don't hear, parang sinabi kay Isaiah, di ba? They may be ever hearing but never perceiving. They may be ever seeing. Amen? But that is what vision does. It opens our life into a new experience. Mga kapatid, walk through me to this. By seniority and authority, sa totoo lang, Abraham could have picked what Lot has seen and chosen. Amen? Nung nakita ni Lot, sabi niya, that is like the Garden of Eden, yung Sodom and Gomorrah. Doon ako, uncle. If Abraham would have exercised his authority over Lot, wala man magagawa si Lot, kahit na lumaban si Lot. Di akin yan, dito ka. Patapos mo, ubus-ubusin yung damo dito, pipiliin mo, mas maganda. Akin yun. But you can see here that at this part, Abraham has lost his selfish ambition. Amen? Amen? At this point, you can see that even if it's
also his option to get, bakit kaya hindi niya grinab yung option na yon o yung opportunity na yon? Pagtaka eh. Di ba? Pagtaka, pwede yun eh. Kunyari kaming magamayon, na ako ita, kasanting ka rin. Ali Kenny ka, karinggo. Kasimple. Pero hindi eh. Why? Abraham knew better. Abraham knew better. Sa Genesis 13:3-4, you can see here that although Abraham went from the Negev place to place, parang tayo, di ba? Meron tayong point sa buhay natin na gano'n eh, yung isip ko'y litong-lito sa mga panahong lais kong malimot. Ganon din tayo eh. Meron tayo palaging point sa buhay natin na trial and error tayo na kinakap-kap-kap natin kung ano talaga ang place natin sa mundo. Na minsan lalabas tayo sa plano ng Diyos. Sabi niya kay Abraham, go into Canaan. Nagkaroon ng famine, dinala niya yung sarili niya sa Egypt. Minsan kasi ganon paparaan tayo eh. Amen? But as we mature and grow to God, we understand that we had to put away our childishness. Amen? When I was a child, I talked like a child, but now I have become a man. Amen? Now, Abraham at this point is maturing. Amen? From his childish impulses, he's maturing now. That tignan nyo, until he came to Bethel. In Hebrew, Bethel means the house of God. Bet means house. El means God. Amen? Kaya nga may Bethlehem, house of bread. Bethel, house of God. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Why? You are in the house of God. If you choose God today, amen, you could have gone any place this morning, but you made God your option. Amen? Just like Abraham. Amen? Magaling naman si Abraham, but alam mo, minsan nakakapagod lang kasi yung trial and error eh. Kapatid, kung pagod ka na, go to the house of God and follow what Abraham did. Because in verse 4, sabi niya, and where he made an altar. Amen? An altar serves as a covenant between God and man. Maybe sa point na to, sabi ni Abraham, Lord, pagod na ako. Paiba-iba na lang. Saan ako pupunta? To the moon. Ano? Pagod na ako. Pagod na akong, sawa na akong trial and error. Suko na. Suko na. Take full control. And from this day forth, I'm making an altar. This is my covenant. Never again. Amen? Tignan nyo underline sa Bible nyo sa verse 4. There, Abraham called on the name of the Lord. Bakit importante ito? Ang sabi sa Bible, call upon the name of the Lord and you will be saved. You and your household. Amen. Abraham was just too tired of moving his family on his own. At this point, sabi niya, Lord, you move me. I see you. From this point, move me. Move my family. Amen. Psalm 16 verse 11, ang sabi po dito, you make known to me the path of life. If you have your Bible, please underline the word path of life. Hindi mo na landas, kundi landas na ng Diyos para sa iyo. Kasi dati yung sarili kong plano, my path is destruction, failure, and mistakes. But when I call upon God and I give myself to God, Lord, your path is life. Amen? And then, you fill me with joy in your presence. Underline yung joy in your presence. Kasi dati,
Kunyari ka lang, poser ka lang, na successful, pero hindi ka masaya. Miserable ka. But what God wants for us, mahirap ba ng buhay, pero nag-i-enjoy ka. Struggle is real, pero nag-i-enjoy ka. Bakit? Iba nga kasi ang bigay ng Diyos, iba ang ugali na hinuhubog ng Diyos sa iyo. Kaya nga sabi niya, di ba, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you experience trials of many kinds. Amen? Your classmates may be struggling, but you're enjoying. Your workmates may be struggling, but you're enjoying. Your co-businessman, a lot of businesses are closing, but you're enjoying. Amen? Karamihan sa mga tao na nasa mundo nagrereklamo, pero ikaw, pumupuri ka. Amen? Palagi ka na lang, Lord, thank you. Woo! Amen? May pangangailangan ako. I am about to witness you provide for me. Amen? There is sickness in my family. Thank you, Lord. I'm about to witness your healing powers over my family. Amen? In every situation in life, you're worshiping, you're praising. Why? Because you know who is with you. Amen? Every problem, every trial, every temptation, every advances of the enemy that tries to march towards you, you may look alone, but you're never alone. Amen? Umaawit ka, nagpupuri ka na, di ba? Amen? It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Amen? Naiintindihan mo yun. Naiintindihan mo yun. Both men see, but saw and understood life differently. Why? Because Lot had a relationship with the world, but Abraham has a relationship with God. There's the difference. Lot saw how great the world is, but Abraham saw how great God is. Because what we see, my dear brothers and sisters, what you see is where you go. Kung ano nakikita mo, dun ka pupunta. Lot was awarded with the best. Amen? Doon siya napunta. Sa Sodom and Gomorrah. But Abraham's reward is God. Amen? Kaya kang awardan ng mundo, pero mas maganda kapag si Lord ang reward mo. To those who obey, to those who are faithful, to those who chose not to see their situation, but see God, the great God in their situation. Just like Genesis 15 verse 1, ang sabi po dito, do not be afraid. Amen? When you choose to stick with God, rather to go to the pleasures of the world, you will experience something, mga kapatid. Do not be afraid, Joshua. Do not be afraid. Amen? Kahit mukha mang napunta siya, si Lot sa the best, huwag ka mag-alala. Amen? Kahit ang mukhang wala ng damo, kahit ang wala ng mukha ng walang tubig, kahit mukhang nasa disyerto ka, huwag ka mag-alala. Do not be afraid. Because I am your shield, your very great reward. Amen? And that's beautiful. Amen? Because of God, Abraham became a victorious person. God awards victory and rewards the faithful, the obedient, the loyal. Mga kapatid. Amen? Look at what Lot happened. He lost his family. But look at the family of Abraham. Victorious, fruitful, a multitude. Till now. Hebrews 11 verse 8 to 10, by faith, amen, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went. Mark that in your, obeyed and went. Amen? Why? Sa verse 10,
for he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Mga kapatid, Lot looked at the world, but Abraham looked at God. That's why the difference of sight and vision is where you look at. Where do you look at, mga kapatid, sa sitwasyon mo ngayon? Anong nakikita mo? Amen? Do you see the greatness of God that He can move in your situation today? Or does the situation minister to you greatly? Amen? Let us follow what Hebrews 12 verse 1 to 2 instructs us to. To throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Suko na natin ang kasalanan natin. Repent, mga kapatid. We must give up our sins. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Amen? At pag ginawa natin yon, through the power of His love, mercy, and grace, mga kapatid, vision is seeing, trusting, and understanding how truly great God is. Amen? Amen? Have a great and powerful morning, mga kapatid. Let's all bow down and pray. Lord, we thank you for your message for us this morning. We thank you, Lord, that we will give you time to move, to operate, oh God. Help us control how we rush and be patient in your flow. You be patient, oh God. We're sorry, Lord, that sometimes our feelings, our emotions gets the best of us. And teach us how to just rest in your word, to bask in your presence, to allow your message to minister to us. And we thank you, Lord, because you have ordained the days, and we, Lord, we offer our lives to you. Take full control. Take full control of our mind. Plant your words in our heart and in our minds, and let it grow it into something great. And let it bear fruit, oh God, so that we can be a blessing to others. Thank you, Lord, for the days that are coming, for the weeks that are coming, Lord. Binibigay po namin lahat sa iyo. Maghari ka. Mamuno ka sa buhay namin. And Lord, for all of our brothers and sisters that need strength, fill them with your strength. For those that need encouragement and inspiration, fill them with joy. Fill them with your shalom. Fill them with your love, oh God. Thank you, Lord. For the families, oh God, let there be unity. Thank you that you are a God that sets everything that is broken into wholeness. Thank you, Lord, for those who are in the darkness, be their light. Speak life to us all, oh God. Thank you for your message for us. Naway ito'y magrema and continuous ang revelation po sa amin lahat. We glorify your name. We give you praise. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Shalom, shalom, shalom.